This is recorded session and ang topic natin is all about order blocks. So yung order blocks kasi parang nasa middle siya ng basic to advanced. And nakikita ko yung order block na pwede tayo mag-retract from basic and pwede natin i-improve to advanced. So, sa session na to, medyo detailed. Hindi ko alam kung anong level kayo sa trading. Newbie, may unprofitable, may profitable na sa inyo. Pero pag may question kayo, kunyari may isang term kayo na hindi naintindihan, yun na yung ililista nyo for question. Okay? Para makasunod kayo. Let's say, for example, sinabi ko dito na um, impulsive move. Hindi mo alam yung ibig sabihin ng impulsive. Ililista mo yun. What is impulsive? Okay? Doon nag-accumulate yung questions. So without further ado, I'm gonna share my screen. Okay. Kita na? Ready na? Okay, mag-CR pa sa inyo. Okay. So first, dun muna tayo sa meaning ng order blocks. So ito pa lang yon, pero sobrang dami nito. So pag sinabing order blocks, it is the final candle or last candle. Take note we're going from basic to advanced. Final candle or last candle before the impulsive move that leads to break of structure. Okay? So hihimay-himayin natin yung final candle, impulsive move, tsaka break of structure. So pag sinabing final candle, ito yung last candle. Okay? OB is a last red or green candle. Sometimes near sila sa support and resistance. So pag sa support, sa ilalim yan, last red candle, and pag sa resistance, last green candle. Before the impulsive move, up or down. So pag sinabing impulsive move, punta tayo dito. Impulsive move, in relation to OB to relation to sa OB yung connection niya. Impulsive move is the one that breaks the structure of the trend. Yun yung impulsive move. Yung after mag-order block, lumilipad yung market or yung candle ng mahaba na nagkukos ng break of structure. Okay? So later, explain natin. Sa bullish market, impulsive up and correction down. Okay? I-explain ko yan. Sa bearish market, impulsive down, then yung correction is up. Consider nyo yung other terminologies kasi pwedeng yung term nito is impulsive, tapos pumping, tapos yung correction, pwedeng retracement, correction wave, etc. Pero focus tayo dito sa impulsive tsaka sa correction. Dito tayo. So, ito yung sinasabi na impulsive move. Ayan. Ito yung impulse. 1, 2, 3. Okay? Pag bullish yung market, ang impulse niyan is yung tumataas. Yan. Impulse, impulse, impulse. Yung tinatawag na correction is etong bumababa. Correction, correction, correction. Okay? So yan, pwedeng impulse, correction, or impulse, retracement, pullback, yan yon. Kaya huwag kayo malilito, lahat yan. Yung 1, 2, 3, consider dyan correction,
pullback or retracement. Ito, impulse, pump, ganyan. Yan yung pag uptrend. Pag downtrend, ang impulse niya is syempre yung bumababa. Okay, ito. Yan. Impulse niya yan. Yung pababa. Impulse, impulse. Tapos yung correction niya, retracement or yung pullback is yung umaangat kasi nga downtrend. So, para maintindihan nyo yung pinanggagalingan. Nai-gets yung impulsive tsaka yung corrective. Yan na, sa bullish market, ang impulsive niya is yung pataas, ang corrective niya is yung bumababa. Sa bearish market, impulse niya yung bumababa, correction niya is yung tumataas. So, maraming terminologies dyan, huwag kayong malito. So, punta na tayo sa break of structure. Okay? Wait lang, balik tayo sa impulsive. Kaya kinoconsider yung impulsive move kasi nandito sa ilalim yung mga order block na yan. Okay, yan yung potential na binabalikan ni market. Okay? And sa taas, dito. Kaya order block is after the impulsive move. So, punta tayo sa break of structure. This is the last higher low or lower high signifies a trend reversal. Okay? So, sa bullish market, the last HL should be taken out. In a bearish market, the last lower high should be taken out. So, gagawin natin yan dito. Tapos na tayo sa impulsive. Teka. May picture pala ako niyan. Ba't ako nagdodrawing? Ito. Yan. So, sa uptrend, ang dalawa lang gagamitin dyan. Higher high, dalawang H, or higher low. So, sa uptrend kasi, ang first letter niya is H kasi higher or uptrend, bullish. Yung second letter niya H kasi sa bullish na to is nasa taas siya. And yung second letter is L kasi sa bullish na to nasa baba siya. So, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. So, sa bullish market yan. Sa pababa naman, L yung first letter kasi nga lower or downtrend. Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. So, sabi dito, sorry, the last HL or LH signifies a trend reversal. Ito yon, the last HL and LH. Andyan yung change of character or break of structure bago mag-trend reversal. So, bullish to. Pag nabasag niya tong higher low, ibig sabihin, trend reversal siya for downtrend. Mabilis ba ako? Nagigets? Nakuha niyo yung picture? So, yan. Continuous, na pababa, then naka-break ng lower high, tapos hindi na na-break yung lower low. So, trend reversal na siya for uptrend. Dating downtrend, ngayon, pa-uptrend na. Okay, dyan yung makikita yung OB. So, let's say for example, ito, pababa. And same dito yung order block. Dito nilagyan ko ng OB. Mapapansin niyo na hindi lahat ng OB is papasukan. So, matatopic natin yung invalid tsaka valid OB. Kasi kung makikita mo dito sa structure, gusto pa niyang bumaba. So, hindi siya valid. May stop out ka. Okay? Nagigets? Question. Recorded ba to?
Question? Walang question? Tutuloy ko to. So, once naintindihan na natin tong final candle, impulsive move, break of structure, ibig sabihin nito, this basically means the most recent higher high gets taken out. Yan yung sinasabi. Or the most recent LL gets taken out. So, ito yon. Yan. So, para makita natin na mag-move pa siya sa taas, kailangan ma-take tong higher high. Ibig sabihin, continuous siya sa pataas. So, pinapakita ko yung possibilities na si market is magta-trend reversal or kukontinue pataas kasi magbabasag siya ng panibagong higher high. Okay? Kasi pag nag-fail siya, if it fails to take out the higher high and lower low, the price continue towards the upside or downside. Okay? Then the final candle is not considered a valid OB. Price must break the structure to be valid. So parang ito. Let's say dito, may order block dito. Okay? Na kinuha nito. So, bumalik siya sa order block or nag-retrace, nag-pullback siya sa order block. Then, naging valid kasi nag-pump yung market and nag-create siya ng panibagong break of structure. Same thing din dito and same thing din dito. So, sa bumababang to, bumababang yan, makikita mo, nakukunin nila dito yung mga order block sa previous record. Kaya ginagawa yung point of interest. Question, may size candle po ba ang order block para maging valid? Actually, wala siyang size. Okay? Walang size ang order block. Kino-consider siya na last candle before the impulsive move. Dito matututunan natin yung types. Yung question na kung may size ba siya or invalid or valid. Okay? So, nagets yun na? Yan. Pupunta tayo sa another meaning ng order block. So, an order block is a zone where traders place stop losses. So, kanina may nagpapacheck sa akin ng TA. Automatic, ang order block is dun kayo pumapasok ng entry tapos yung stop loss nyo is sa ilalim or sa taas. Yan. Common yan. So, zone where traders place stop losses to protect positions from potential losses. So, when the price reach this area, many of them can be triggered leading to a trend reversal. So, i-explain ko tong zone where traders place stop losses, tsaka tong triggered, entry yun ay na triggered, leading to a trend reversal. So, punta muna tayo sa zone where traders place stop losses. So, putting SL above the order block is safe, but be careful of manipulations. Manipulations happens because of triggered entry. Okay? Kasi, natatambakan ng entry yon. Let's say, for example, dito, automatic issue short nyo to kasi valid order block, nakita nyo, last candle na siya sa higher high, nag-break of structure, nabagsakan yung higher low, tapos babalik siya sa order block. So, marami kayong magpo-position dyan ng short. Okay? So, ang stop loss nyo automatic sa taas dito. Common. Okay? So, dun napapasok yung be careful of manipulations. Kasi manipulation happens because of triggered entry leading to a reversal. Marami kayong nakaposition dito ng short. Andyan yung mga position nyo. Siguro sabihin natin si Guyo nasa $100. Si Richard nasa $200. Iba-iba yung position na dumadami yung liquidity in short liquidity. So, syempre, since marami kayo dyan, si market lumalagpas pa minsan sa stop loss. Okay? Tsaka ulit bababa. So, pag lumagpas siya dito sa higher high, iisipin nyo, magko-continue pa rin siya pataas. Pero hindi. Nang liquidate lang talaga siya. Tapos, bababa na siya. So, dun papasok yung triggered entry leading to a trend reversal. So, check natin.
order block is a type of confluence or POI but not confirmation. So, pag sinabing confluence, parang mali ito. And confirmation. So, pag sinabing confluence, pang-confirm lang si order block. Okay? Pwede siyang gawing POI. Parang ano pa ba yung ibang confirmation nyo? Candlestick, RSI, or change of character, mga ganyan, imbalance. Pang-confirm lang siya na si market pupunta doon. Pero walang assurance na si market is magre-reverse sa mga POI nyo or sa order block. So, confluence lang siya, POI. Pag sinabing POI, point of interest, dyan kayo pumapasok mag-trade. So, dito, asan ang POI dyan? Andito sa order block. Dyan nakatingin yung mga traders na ibig sabihin, dyan sila magte-trade. Dyan sila interesado. Point of interest. And confirmation. So, wait lang. Kunyari, bumaba na si market dyan, may order block dito. Nako-confirm yung chart mo na si market is babalik sa order block. Kaya siya confirmation. Okay? May consideration po ba sa klase ng candlestick na gagamitin sa order block? Yes, meron. And liliit yung picture nyo dito kasi sa umpisa, malawak pa sa inyo order block pero mami-minimize nyo by knowing the levels of order block. So, ang entry coach after order block is higher low. Okay. So, sabi niya, if tumama na sa order block, saan mag-entry sa higher low? So, may potential entry sa higher low, may potential entry sa order block, may potential entry after niya mag-sweep ng higher high. So, nasa types of entry yon. Maraming klaseng entry, merong aggressive or pagkabalik niya dito sa order block, yung conservative. Tapos dito sa taas yung levels entry. Okay? So, maraming types of entry. So, kasi pag dito ka nag-entry sa higher low, dito yung stop loss mo, sobrang laki. Pero pag dito ka nag-entry, andyan lang yung stop loss mo maliit. Okay? So, any question? Bilis, 22 minutes na agad. Nagigets ba? May gustong paulit? Like, pwede po bang gumamit ng bars, regular, or Heikin Ashi? Heikin Ashi pwede. Yung bars hindi mo makikita masyado kasi yung bars pang ano siya, open and OHLC. So, regular, candlestick pwede, Heikin Ashi pwede rin. Any question? Errol, go. Chat niya lang. Kasi alam kong shy type kayo lahat. Yan nga pala yung gusto ko lang i-clarify. Saan makikita yun sa ano? Saan? Sa may support and resistance lang ba makikita yun sa may final candle na order block? Yes, dun lang sila. Kasi nga nagsisignify sila ng reversal. So, itong higher high, consider yan na resistance. Ito rin. Lahat yan. So, let's say for example, nandyan. Ibig sabihin, nandyan yung order block para bumaba siya. Ito yung support. So, laging mayroon dyang order block and meron lagi ditong order block. So, dito sa order block na dito, ito yung sinasabi na kailangan mo mag-confirm. Kasi tingnan mo, hindi siya bumaba. Dumiretso siya pataas. Ibig sabihin, hindi pa siya reversal. Kailangan ma-take niya itong higher low. Okay? Minsan nga, pag na-take niya pa itong higher low, dadiretso pa siya pataas eh. Which is mas magigets niya sa structure na yan. Okay? Nagets? Sana umabot pa yung example natin sa market. Tuloy. Kahit sa ang TF po, applicable ang OB.
Yes. Pero remember nyo lang yung time frame ha. The higher time frame, sa nakita mo yung OB sa higher time frame. Pag higher time frame, 4 hours pataas. Lower time frame, 4 hours pababa. Pag sa higher time frame mo nakita yung OB, malakas yung probability nun. Pag sa 15 minutes, 5 minutes, 3 minutes pababa, medyo dinidisrespect yung order block. Same thing kahit sa SNR. Pero depende pag sa pero depende pag sa pag-approach yung iba na OB is nakatake ng liquidity. Yes, yung iba is kailangan makatake ng liquidity yung order block. Yes, sa SMC. So, kaya ko tinapik tong levels of order block dito. Kasi makikita nyo na sa SMC, kailangan ng liquidity para maging valid yung order block. Okay? So, malalaman nyo. So, tuloy. Yan. Order block is a type of confluence, POI, and confirmation. Since a lot of traders will trade in OB, manipulation can happen from time to time. So, sample. Yun. So, nilagyan ko ng entry. So, ganyan mangyayari. Since lahat tayo papasok sa order block because we think dito na yung magandang position, nilalagay natin lahat ng stop loss natin dito. In short, tambak yan ng liquidity or pera nyo or stop loss nyo or margin nyo. Kung ano man tawag nyo doon. So, si market, lumalagpas siya sa order block para mag-sweep ng higher high tapos dadiretso pa rin pababa. Okay? So, kahit pumasok ka sa OB, sobrang 100% confirm ka na SL pa rin kasi nga, pumasok yung manipulation. Okay? So, question. Pag di mo alam liquidity, for sure, ikaw ang magiging liquidity or SL mo. Yun. So, yan yun. Kunyari, alam mo lang order block pero hindi mo alam yung liquidity na pwede niyang i-take tong higher high. Valid yung order block pero na-take yung higher high. Okay? So, liquidity ka pa rin doon. Na-stop out ka. Kahit 100% sure ka sa order block. Kasi nga ang order block, again, confluence lang, POI, or confirmation na si market tataas. Pero walang assurance na si market ay magre-reverse. So, gets? Yon, valid loss. Valid loss pa rin yon. Sumunod ka naman sa plan eh. Minsan dito sa ganitong setup may stop out ka. Minsan mag-work to. It happens. So, same thing sa pagbaba. Ganyan. Kailangan naka-break siya na-break niya yung lower high. Tapos, babalik siya dun sa, yan yung valid na order block. Okay. Nag-create siya ng last candle dito. O, yan yung support. Tapos, naka-break off structure siya ng lower high. Pag sinabing break off structure, nalagpasan niya yan. Sorry. Tapos, babalik siya doon. Kaya wag kayong mafo-FOMO na may iwan ka na nagpa-pump dyan si market. Kasi babalik at babalik yan dito. Confluence to eh, nababalik siya. And take profit, yung dulo lang nito. Okay. Ba? May question? May nagigets? May nagigets? Okay. Tuloy. Kit ng puso. May ano? May ilaw. So, dito na tayo. If you would look at supply and demand or bullish and bearish OB, the newly printed OB is better. So, why? Because an unmitigated OB is where we expected the price to react. Coach approve. Yeah, dagdag kaalaman. Madugo, no? Order block. Ano pa lang, hirap ituro itong order block.
Coach, approve na ba yung spot ETF? Hindi pa ata. Sa sobrang dahil mag-a-approve nun, lilipad talaga yun. Anyways, balik. So, why? Bakit yung newly printed May OB? question. O, sige, go. Sige. Richard. Sorry. Sa pag-fill up, Ano? kasi parang meron ako napanood na video is almost then pagka na fill up po ba lahat nung or nakuha po ni market yung buong order block, invalid na po ba yun? Hindi siya may invalid kasi pwede siya maging breaker block. Nilagpasan lang siya ng Okay po, thank you. momentum. Thank you po. So, yun. So, kaya siya nagiging invalid kasi ang bias mo dun is sabi natin short, pero dumiretso siya pataas. So, invalid siya for short, pero invalid pa rin yung order block para maging breaker block. So, balik tayo. If you would look at supply and demand or bullish and bearish OB, the newly printed OB is better. Kasi, why? Because an unmitigated OB is where we expected the price to react. So, pag si OB, kailangan unmitigated to. Ang meaning ng unmitigated, hindi pa siya natatapik. Kaya siya, hindi natatapik. Kaya bumabalik. Okay? So, kaya siya tatapikin dyan kasi unmitigated yan. Okay? Pag natapik siya once, mitigated na yon, mitigated order block. Or, nagamit na. Once lang yan gagamitin. Kasi pag bumalik ulit dyan si chart, si price, at natap niya ulit, pwede na yung supply or resistance zone. Hindi na siya OB. Kasi once lang yan gagamitin. Okay? Yung gusto ko sabihin eh. Bumaba, natapik. Kalimutan ko tuloy. So, yun. So, check natin. Yan. So, kung mapapansin nyo, same pa rin yung chart natin. Pero dito, sorry ano lang to. Dito kasali. So, yan. Ganyan yung reaction talaga ni price. Okay? Sa area na yan, tawag dyan sa taas supply. Sa taas. Ibig sabihin, masyado ng mataas ang value ng price, so kailangan na niyang bumaba. Pwede mo tong tawaging supply, pwede mo tawaging distribution, or sideways, consolidation. Kung tumaas naman yung price, pwede mong tawagin to accumulation. So, maraming tawag dyan. Resistance zone, supply zone, okay? So, sa loob ng supply na yan, nandyan yung order block. Dyan kasi sa maliliit na yan, meron ding OB dyan. Pero ang valid na order block natin kasi is yung nag-impulsive move tas naka-break of structure. So, yun kinukuha natin, yung newly printed order block. So, may bago dyan, may order block dyan, hindi natin kinuha, dito rin, dito. Pero ang kinuha natin, yung newly printed, yung hindi pa nababalikan. Kasi yung OB dyan, nabalikan na nito. OB dito, nabalikan na nito. Kita nyo ba? Yan, nababalikan. Yung dito, hindi pa. So, yun yung kinukuha natin. Question? Yes. Ba't nabasa ko lang din sa binigay ng ano ko. Diba sabi, baka din pa, valid yung order block pag may imbalance? Ganun po ba yun? Yes, yun yung impulsive move, yung imbalance. Yun yung isang requirement niya. Kailangan meron siyang, yan, yung impulsive move. In short, imbalance. Yung may liquidation, then may imbalance. Yes, yung may mali-liquidity sweep. So, darating tayo doon. Sa may imbalance siya mali-liquidity sweep. So, yun. Lahat ng naaral nyo, madadaanan natin. May question. Coach, minsan po once na mitigate, nare-recycle ulit. Okay? Hindi. Pag na-recycle siya ulit, hindi na siya order block. Kasi yun yung concept ng order block.
Minsan sa 1 hour na-mitigate yung 1 hour. Pero yung 5 minutes order block hindi pa na-mitigate. Kaya siya bumabalik. Yun yung meaning nun. Pero once lang ginagamit yung order block. For the reason na kasi pag bumalik siya, magiging supply zone siya. Magiging ganyan siya. Or resistance zone. Pag bumalik siya ng bumalik sa order block, tapos nire-reject. Hindi pwede kasi isa lang yung order dito order block. So, isa pang meaning ng order block is diyan yung decision point ng market maker. Pag sinabing market maker, whales, institutions, interbank, hedge fund, yung malalaking order. Diyan sila nagde-decide na, okay, magsasell tayo ng malaking order. So, kailangan yung next niyan is mahaba or imbalance nga na nagbe-break of structure. Kaya yun yung order block. Diyan sila yung decision point nila. Parang refinement na po ba? Yes, yung refinement. Kaya ka bumababa sa time frame. Pwedeng yung 1 hour mo na mitigate pero yung 30 minutes mo hindi pa. Coach, request ko lang po sana may susunod pa simula market structure to entry sana example day trade. Sure, pupunta tayo sa market structure tsaka sa entry. Pero ito, wait lang. Okay, game. Going back. Ads lang yun. Pinakaba ko lang kayo. Yes, siguro after nito order block, pupunta tayo sa structure tsaka sa types of entry. Yung mga refinement ng entry. Okay. So far, wala ba kayong question? Updated to May ano na. Kulay. Okay, so balik. Yes. Confirmation, question. Baka may... Okay, kung paano nag-work yung strategy. Na notes ko, Coach, ginagamit niyo rin ba yung wick ng OB kapag na-mitigate na yung body ng candle? Yes, same lang yun dun na sabi natin yung body 1 hour na-mitigate. Sa 5 minutes, andun yung OB ng wick. So, pwede rin gamitin yun. Pero may chances kasi na yung 1 hour OB is last OB na yun na imi-mitigate tas hindi na pupunta sa mga lower time frame. Yes, S&D zone, same lang din po yun. Coach, Yes. sa diba, yung pag-form ng OB, yung full candle, at sabay yung wick, diba po? Sorry, ulit. Yung pag-draw ng order block from high to low, diba po? From high to low. Or, opo, diba, kasabay yung wick. Yes, lahat yun. So, wick, wick, Yes, kasama yung week. kasi may lang, may nabasa. Opo, kasi may nabasa lang po ako na may nabasa lang po ako na yung iba kasi, di ba, week lang po yung pinupulan niya. Week lang, yung iba body. Opo, yung iba naman, body lang. Body lang. Wala na yung, So may reason sila doon kung bakit yun lang yung kinukuha nila. Pwedeng din na kinoconsider yung liquidity ng week. Pwedeng sa body lang sila nandun kasi yung volume. So, saan tayo? If you will look at supply and demand multipliers. So, okay na tayo dito. Same thing lang yan. Okay na tayo dyan Yan, dito naman sa ilalim, demand. Sa loob niyan, nandyan yung order block. Kaya hindi nyo pwede hanapin yung demand tsaka yung order block tapos support.
Kasi iba yung SND trader, supply and demand trader, support and resistance trader, order block trader. So, iba-iba sila, structure trader. So, dito pa lang, 5 trader to. Pullback trader, supply and demand trader, order block trader, levels trader. Iba't ibang klase. So, kaya nako-confuse is pinaghahalo-halo ng raw understanding. Ang OB is pwedeng 1 candle and more. Pero iisang OB na yon. Yes, ang order block is pwedeng 1 candle, 2, 3, 4, 5 candle. Kasi kung naririnig niyo yung inside bar, yon, pwedeng nasa loob lang sila nun. So, pupunta na tayo doon kasi most of your question is leading sa question na yon. Dito, levels of order block. So, ito na tayo sa types. So, okay tayo sa meaning So, sila yung decision. Doon nagme-meeting yung market maker bago magkaroon ng impulsive move. So, punta tayo sa types. Levels of order block. What type of candle? So, ang unang maiintindihin natin or common na nalaman ko sa order block is yung last red candle in a bullish market is called bullish candle or BOB. BOB. Bullish order block. Last green candle in a bearish market. Okay, so pababa yung market. Last green candle sa taas is called bearish candle or BOB. Bearish order block. So, check natin. Dito, sa types of OB. Sabay 15 minutes. Question muna bago tayo pumunta dito. Andito kasi yung bread and butter. So, dito, question nyo dito. Sa meaning pa lang. Sa meaning. Pero lahat ng question nyo nandito lahat sa levels of order block. So, anyway. Yes po, SMC, pero ongoing pa rin sa pag-aaral. So, magsasend ako ng another link You can join again. So, wala nang question. Ay, hindi ba na-gets? Tuloy ko na. Okay. So, ulit sa levels of order block, what type of candle? So, pinaka-basic na natutunan natin sa social media, tsaka yung mga natutunan ko sa mga books, is last red candle in a bullish market is called bullish candle or BUOB or bullish order block. Last green candle in a bearish market. So, last green yan bago bumaba is called bearish candle or BOB. Bearish order block. So, yun yung natutunan natin. So, dito, nakita nyo na to. So, i-explain ko sa inyo in detail. Okay? So, pwede pa mag-improve. So, sa level 1, 1 hour. Okay? Ito yung tinatawag na bearish order block or BOB. Siya yung last candle bago mag-impulsive move. So, bumaba. Okay? Tapos, dito naman sa ilalim, last red candle. Bullish order block tawag doon. BUOB. Before the impulsive move pataas. Okay? Yan yung level 1 and yung basic. So, pag advance na yung order block na nalalaman mo, and nakakita ka nito na trader na gumagamit nito and sinabi mong invalid, hindi siya invalid. Hindi pa lang siya nai-improve. Okay? Kasi nagwo-work tong BOB na to. And nagwo-work tong BUOB na to. For level 1. Okay? So, bearish order block is last green candle before the impulsive move. Ito yon. Before the impulsive down bullish order block, last red candle before the impulsive up. Okay? So, ano ang advantage nito? Ay disadvantage pag level 1 lang yung nalalaman mo.
Ibig sabihin, lahat ng nasa taas na candle na color green is order block na para sa'yo. So, sobrang dami nun. Order block na agad siya para sa'yo. Ang disadvantage, ang advantage naman niya is madali mo siya makikita. Kasi nga last candle lang siya eh. Okay? So, para ma-improve natin tong level, nagigets niyo yung bearish order block, tsaka bullish order block. May dumaan ba sa inyo dito? BOB, tsaka BUOB. Na-miss ko yung nagaganto pa ako. Ayun. So, hindi siya invalid ah. So, you can better understand level 1. Improve natin to level 2. Order blocks by understanding ano lang yung iintindihin natin para mag-improve to. Time frames. So far, alam niyo naman yung time frames. Yan yung 1 minute, 15 minutes, 30 minutes. Depende sa kung anong klaseng trader ka. So, para malaman mo yung time frame mo, kailangan malaman mo kung anong klaseng trader ka. Okay? Kasi kung swing trader ka, mag-start ka sa 1 day, 4 hours to 15 minutes. Kung scalper ka, 15 minutes, 5 minutes, 1 minute. Okay? So, may improve mo lang tong order block mo just by knowing time frames. So, punta tayo sa level 2. So, let's say, babaan ko na yung oras, 45 minutes. Ito yung tinatawag na refined order block. Okay? Kung papansin mo sa refined order block, sa 1 hour, color green siya. Pero binabaan ko ng time frame, color red na siya. Ang sinasabi ng level 2 order block, color doesn't matter. So, kahit last red candle to, tas nagkaroon ng impulsive move, valid pa rin yung order block. So, sa level, pag ikaw na level 1 ka, nakatingin ka dito, at minark ko to na order block, sasabihin mo, invalid to. Kasi iisipin mo, dapat green yung last candle. Katulad nito. Pero hindi. Kaya mo siya sabing green kasi nasa level 1 ka. And kaya ako to minark na red kasi nasa level 2 tayo. Okay? Nirefine ko siya. So, in short, yun nga. 1 hour, ito yung candle mo. Sa 45 minutes, nagbaba ka ng lower time frame. Ito yung green candle. Tapos ito yung red candle. Okay? So, siya yung refined order block. Okay? Valid pa rin yan. Same thing dito. Sa bullish order block, last red candle. Yan. Pero sa loob niyan, color green yung last candle. Parang ganito. So, nirefine mo siya. In short, color doesn't matter. Kita mo dito red, tas dito green. Dito green, dito red. At hindi na tawag dito bearish order block or bullish order block. Kasi iba na yung term niya. So, pag tinawag mo to na bullish order block, dapat red yan. So, iba na. Okay? Kakancel mo na yon. So, by understanding multi-time frames, you will be able to know that color does not matter in order blocks. Okay? Nagigets? Yung color, hindi na nagmamatter. So, pag nakita ka ng order block sa taas, hindi mo na iisipin kung red or green ba yung valid. Isipin mo is yung last candle na may impulsive move, tsaka yung refinement niya. More on refinement pa sa susunod na session. So, refinement means you will go to the lower time frame and adjust your order block. So, yun yung sinasabi ko. Let's say, for example, ito 1 hour. Na-mitigate yung OB mo. So, valid yun. Pero, bumalik pa ulit si market para i-mitigate yung 45 minutes na order block. Kaya sila bumabalik. Kaya hindi porket sa 1 hour, tumama na siya, reversal na siya. Kasi pwedeng tumama ulit siya sa 45 minutes. Doon siya mag-reverse to the max. Question? Liquidity taken previous candle. Okay, soon, magigets natin yung liquidity. So, gets na tong level 1 and level 2. Naintindihan? Naintindihan niyo ba? So, tatapusin ko na yan dito sa level 3.
Then Q&A tayo, sakto 1 hour. So yan, to improve OB, improve natin sa level 3 yung understanding natin sa order block. Yung iba sa inyo, advance na sa order block kasi meron kayong alam sa liquidity sweep, tapos may inducement pa, pero yung iba hindi pa nila alam. So, ira-run through ko kayo. So, to improve OB from level 2 to level 3, you need to understand about the newly printed OB. Okay? Ito yung newly printed OB sa level 3. Nagpe-print siya ng panibagong order block. So, itong move na to sa level 3 tsaka level 2, halos same lang. Pero dito, wala siyang iniwan na OB. Pero nag-break of structure siya. Gets niyo yun? Nakaka-break of structure kahit walang OB. Yan, nag-break of structure ng panibagong low pero walang OB. Ito, nag-break of structure pero nag-iwan ng OB. Yan yung newly printed. Yung pinakataas, ang tawag dyan, extreme order block. Yan yung pinaka-decision point. Tapos bumaba si market, lower low, tapos umakyat ulit, lower high, bumaba ulit ng break of structure, newly printed OB. Bakit siya naging OB? Kasi naka-break of structure siya, tapos nagkaroon siya ng impulsive move. Dito wala. Pero pareho lang silang may lower high tsaka lower low. So, ang tawag dito sa newly printed is decisional OB. Okay? Chances are, minsan, ang tinetake ni market, pag gustong-gusto bumaba ng seller pababa, seller na pababa pa. Pag gustong-gusto bumaba ng mga seller is dito na lang sila magtatap, tapos dire-diretso na pababa. Hindi na binabalikan yung extreme order block. Okay? Pero chances are nga, merong chance na bumabalik talaga sila sa order block kasi ito yung ginagawa nilang liquidity para makapunta dito. Tapos, dito sila tatama. So, nai-invalid yung order block dito sa decisional. Pero may times na nag-work tong decisional, may times na nag-work tong extreme. May times na invalid to, may times, ay hindi to nabalikan, pero ito, hindi rin nababalikan. So, babalikan to for future reference. Valid pa rin yan. Okay? Let's say, for example, sa decisional order block siya tumama, tas bumaba na, hindi to invalid. Babalikan yan for future reference. Okay? Nagigets? So, now, malalaman nyo na kung paano mag-adjust kay market. So, ganito yan, 15 minutes. Tumama siya sa decisional order block. Nag-confirm ka sa lower time frame ng confirmation candlestick. Change of character, depende kung anong confirmation mo, RSI. Kung bababa ba siya. Pag hindi siya bumaba at umaakyat pa siya, bumalik ka sa 15 minutes. Kasi pag na-break niya to, possible na next na confluence mo or yung babalikan niya is itong extreme. Okay? Maraming chances and maraming pwedeng i-adjust kasi minsan hindi yan babalik sa extreme. Dito lang siya sa imbalance. Tapos bababa na ulit siya. Question. Coach, Yes. question lang. Medyo confused lang kasi nga sa pagpad. Kasi pagpad. Yung invalid order block. Masasabi mo ba, paano ba masabi invalid at valid? Pag-form pa lang po ba or pag na-tap na o hindi binalikan, parang gano'n. Let's say for example, yung order block na mitigate na tapos ginamit mo pa ulit. Invalid yun. Invalid yun. Oh, Tapos in short, nagamit na. gamit na. Pero yung pag-draw pa lang ng order block. Tapos, walang na-set yung liquidity or wala sa mga concept ba? Invalid pa rin ba yun? Siyempre, Let's say for example, ito, kinuha ko tong order block. Yan yung invalid. Kasi ang characteristics ng order block is dapat may impulsive move na ganito.
Yan yung example. Kasi, Mm, pwede ka kumuha ng kahit ano, sabihin mo order block. opo. Kasi medyo na-confuse na ako sa ganun. Kasi Mm-mm. nga, di ba may invalid na na-tap na, kaya naging invalid po siya. Oo. Then pag may nag-form ng invalid, pero may nagsabi na, ay mali yung pag-form mo ng order block, parang gano'n. Mm-mm. Minsan kasi invalid tapos gumagana, di ba? So, mas lalong may confusion. Opo. Para ito, valid naman tong OB na to. Yan. Pwedeng malaman na valid yan, pero bumaba si market. Tapos sasabihin, breaker block yan. Pero hindi siya order block, kahit may impulsive move siya. Kasi yung characteristic na kailangan, nag-break siya ng structure. Wala namang structure dito na lumagpas siya sa lower high. Opo. Okay? So, hindi siya nag-break of structure. Okay? So, sa next na yung level 4 and 5 and 6. Tsaka yung refinement na may imbalance na. So, baka nabitin kayo. Sa susunod yan, may liquidity sweep na yan na kailangan naka-liquidity sweep. Tapos, pag nagkaroon ng imbalance, kailangan may inducement. Doon yung malalaman to, yan. Diyan yung malalaman yon. Okay? So, that's it. This call is about to end. Ayan, may timer. So, pag may question kayo, message me or chat lang kayo. Bye-bye! Okay, so recorded na tayo. Good evening sa inyo, guys. Kamusta kayo dyan? So, continuation na natin ng topic natin all about order blocks. So, please, pag may question kayo, sulat nyo lang, then comment nyo lang dyan sa baba. Para at least nahihima yung order block na understanding nyo. So, necessary ba aralin yung foundation ng order block? Kasi parang dito lang, naka 2 hours na tayo. Sobrang daming topic. Necessary siya kung gusto mong maintindihan yung market and maaral talaga kung ano yung criteria ng order blocks. Kasi yung iba sa inyo, sa last session, sobrang advanced na yung nalalaman nila sa order block. Pero hindi na nalalaman yung foundation. Okay? So, para madaanan natin kung saan lang gagaling yung mga instruction na yon or yung mga criteria sa order block is dahil yon sa foundation. Okay? So, just a recap sa last week na topic natin. Yung final candle, yan yung meaning ng order block. Nagke-create siya ng impulsive move and break of structure. So, yan. Final candle, impulsive move, break of structure. So, nakita natin yan dito. Okay? Gaya ng itsura niya. And dyan nyo siya makikita sa order block. Tapos, basically means the most recent high gets taken out or the most recent lower low gets taken out. So, ang isa pang meaning ng order block is zone where traders place their stop loss. Kaya pag may order block, madalas is natatamaan ng SL kasi nga maraming pera doon or stop loss. So, ito yung itsura. Okay? Diyan nilalagay yung stop loss sa ilalim. Next, nandun tayo sa supply and demand or bullish and bearish UBs. Yung newly printed UB is better. So, bakit? Kasi unmitigated yung order block. So, pag hinimay-himay na natin yung higher high, higher low, andyan yung consolidation part yan sa taas, distribution. Pwede nyo yan tawagin supply or resistance nasa taas. Then, nasa loob niya yung order block. Dito, pwede maging order block to, kaso may newly printed order block, which is ito. And malalaman nyo sa criteria bakit ito yung order block. Next, tinopic natin yung levels of order block. Okay, what type of candle? So, pinakita ko sa inyo itong level 1, level 2, and level 3. So, para sa level 2 user, invalid sa kanila yung level 1. That's because ang level 1 is nagbe-base lang sa color ng candle. So, nagbe-base sila dapat itong order block sa taas is color red.
Ngayon, pag naging color green, pag naging red yan, ibig sabihin, invalid na yan sa level 1. Pero valid siya sa level 2. So, nagigets na yung point. Ngayon, para sa level 1 trader ng order block, hindi nila kinukuha yung order block na color red sa taas. Kasi nga, ang gusto nila is color green. Matututunan yan ng level 1 pag nag-aral siya ng time frames and natuto na siya ng refinement. More on that sa susunod na session, yung refinement ng order block. So, from level 2, color doesn't matter. Hindi na nila tinitingnan kung red or green yung last order block. Ang tinitingnan nila is yung time frame. Kasi pwedeng green siya sa taas, pero green siya sa higher time frame, pero red siya sa lower time frame. So, order block sa kanila yon. Then, tinuro ko din yung sa level 3 na newly printed order blocks. Dito tayo natapos. Okay? So, when you say newly printed order blocks, it works only to a continued downtrend market. Kasi pag itong market na to, itong order block na to, is nilagpasan ng another candle na big candle, ibig sabihin, hindi yan order block. Break of structure yon. Na-break niya yung structure ng previous high. So, babalik tayo dito. Yan. Pag na-break niya yung order block pataas, ibig sabihin, hindi siya order block. Magiging break of structure tong higher high, at itong order block mo magiging ano? Sagot. Guess lang. Tinanong agad eh. So, pag nalagpasan yung order block, magiging ano siya? Sinabi ko to last week. May nagtanong din ito. Chok, hindi. Tandaan niya, pag lumagpas dito yung chart, ay yung price, etong higher high mo, magiging ano siya? Break of structure. Support. Ano? Breaker. Support. Yes, pwedeng support, pwedeng breaker. Yan. At least na-name nyo. Okay, tumaas siya, tapos babalik siya doon as support, babalik siya as breaker block. Yan, parang ganito, mga binutas yan na order block galing dito. At least na-name nyo. Next. So yan, dyan yung malalaman yung works only to a continued downtrend market. It works through retracement. So lagi nagre-retrace si market and nagre-retrace sila sa order block. It's either sa extreme order block or sa decisional order block. So kung tatanungin niyo ako ano yung mas effective dito, most likely dapat bumabalik si market sa extreme order block. Pero case-to-case basis, sa sobrang lakas ng market mag-downtrend, minsan hindi na yan naabot sa extreme. Dito pa lang is magre-reverse na siya. Kaya, kailangan nyo i-confirm sa mga pagtatama siya dito sa decisional tsaka sa extreme. Next is, it becomes a confluence that the market will most likely to go back. So, pag nakakita ka ng order block sa taas or sa baba, confluence yun na si market is pupunta sa order block. May babalikan siya. Sana all, binabalikan, di ba? Pero, although it's your POI, marami sa inyo nag-enter sa order block, hindi siya sign of reversal. Wala siyang assurance na magre-reverse si market sa order block. Kasi, ano lang siya, confluence lang din siya na si market is babalik, pero walang assurance na magre-reverse. Okay? So, saang tatlo pwede mag-reverse si market? Tatlo yon na binibigay ko sa inyo palagi. Yan lang yung reversal point ni market. Tatlo. Sige, may grade to. Imbalance, correct? Ano pa? OB, liquidity. Okay. OB, order block, liquidity, tsaka imbalance. Doon lang yung tatlong reversal point ni market. Okay. So, once you improve from levels 1, 2, and 3, you can now insert the criteria of OB to understand level 4. So, clear na tayo dito sa level 1, 2, and 3. Pag naintindihan natin yung criteria, mag-e-example na tayo sa real chart. Okay. Mag-example muna tayo sa real chart. Give me coin.
Ano ba yun? TRX. Yes, recorded to. Ayun. TRX. Para saan ba yung understanding ng order block? Okay. So, pag level 1 kasi yung understanding mo sa order block, ibig sabihin, lahat ng high dito is order block para sa'yo na binabalikan ni market. Okay? Pero, dapat color green. Yan ang order block sa'yo. Nilelesen niya yung picture natin sa market. Okay, hinihimay natin. So umiyak kasi lumabas. Okay, nilelesen niya yung picture natin. So, itong mga red na to, last candle, hindi yan order block sa inyo. In short, lahat ng nasa taas na candle is order block. Yan. Then, pag nalaman mo yung level 2, order block, ibig sabihin, isasama mo na kahit color red. Ito, sasama mo na to. Kasi color doesn't matter na sa'yo. So, marami ka pa rin order block in mind. Okay? Kasi wala ka pang criteria na nabubuo. Which is okay lang yan. Level 2. Okay? Once na natutunan mo yung level 3, malalaman mo na, yan, may order block dyan, then magkakaroon siya ng another order block dito. Yan. Yan yung decisional, tapos ito yung decisional, tapos ito yung extreme. So, napapansin nyo, sobrang gulo ng chart. Kahit malaman mo yung level 1, level 2, level 3 ng order block. Kasi wala pa doon yung criteria. Sa criteria tayo magkakatalo. Pag chinek ko dito, pinasukan ko to ng criteria. Walang valid order block dito sa 1 day. Okay? Malalaman nyo yan based sa criteria na ipapakita ko sa inyo. So, let's go. Any question muna? Mabilis ba ako magsalita? May nagigets? May confirmation na tanong bago tayo pumunta sa criteria. Mamimit na dito yung mga natutunan nyo. Sige, question. Malay mo, yung tanong mo, tanong pala ng iba. Wala, tutuloy ko to. May question? Wala, wala. Sige, tuloy. Punta na tayo sa criterias of order block. Okay? So, ito yung criterias na binigay ko, which is, tatlo pa lang to, pero nag-i-improve ang order block and maybe marami pa to soon. So, punta tayo sa liquidity sweep, liquidity void, tsaka inducement. So, yan. Sanay kayo dyan. So, pag sinabing liquidity sweep, okay, necessary ba na si market or si order block is makasweep siya ng market or ng price? Yes, necessary yon. Bakit? Kasi by definition, order block is a decisional point where big players want to enter their position. Basahin ko muna.
in order for it to happen, they need to grab liquidity. Okay? So, more about liquidity in the next topic. So, aaralin din natin yan kung paano tumingin ng liquidity. So, yan. Decisional point ni market ng big players, yung order block. Doon sila nagde-decide kung gusto nila mag-sell ng malaki or mag-buy ng malakihang orders. Okay? So, para mangyari yon, makabili sila ng malalaking orders, kailangan meron silang ma-sweep na liquidity. Okay? Parang yan, nakasweep ng liquidity, tapos tsaka sila magde-decide dito, then magkakaroon sila ng mahabang ganito. So, etong mahabang ganito, necessary yan, dahil yan yung liquidity void na tinatawag or imbalance in the market. Pag sinabing liquidity void, imbalance, FVG, fair value gap, buy side imbalance, sell side imbalance, or inefficiency, pare-pareho lang yon in the market. Ganito itsura niya. Yan yung mahabang candle or abnormal candle. Bilis ko magsalita kasi kaya naman. Abnormal candle. So, kung mapapansin nyo, yung abnormal candle or yung inefficiency, imbalance, FVG, kung ano man tawag nyo dyan, or liquidity void, yan yung execution ng market maker or yung big player. So, dito nag-decide sila, after nila makasweep, nag-decide, tapos nagkaroon ng mahabang candle. Yan na yung sinasabi nila na want to enter their position. Okay? Yung mga massive position nila. So, liquidity void, imbalances in the market. After a decisional point of big players, the order block, the market must move in a massive pump or dump for the reason to validate the order block. So, yung chinart ko kanina, dito, makikita mo na hindi siya valid order block kasi dun pa lang, sa isang criteria na yon na nalaman mo is wala siyang massive dump. Okay? Ito may massive dump pero malalaman nyo bakit hindi pa rin siya valid. Okay? Kailangan niya ng order block dito tas isang mahabang red candle dito as liquidity void. Liquidity void. Okay, so this is yung FVG or liquidity void. So, lagyan na natin. This is OB. Okay. And nandito yung sweep. Yan yung sinasabi na liquidity sweep. Nakuha niya yung price dito. Kaya kung makakita kayo sa schematic, nakaganyan, di ba? Tapos biglang aangat dyan, tapos biglang bagsak na ganito. That's liquidity void. Next. So, yan. Massive pump or dump for the reason to validate the order block. Next doon is yung inducement. So, in short, liquidity point in the market. So, magkaiba yung liquidity sweep sa liquidity point. Inducement, pwede mo yan tawaging liquidity, yung stepping stone ni market. Inducement, ano pa ba? Equal highs, equal lows, yung mga ganon. Liquidity point in the market. For a strong movement upside or downside, katulad nito, yan, yung nangyari sa imbalance, yung pump and dump. For a strong movement upside or downside, it needs to attract traders to position in the opposite direction. That most likely a trap for liquidation. Most likely, it's a trap for liquidation. So, paano nangyayari yung liquidity void? Usually, pag may isang malaking dump na red candle, ang makikita nyong sunod na reaction is paakyat na ganyan. That is inducement or liquidity void. Kasi iniisip ng trader is babalik siya dun sa order block na pinanggalingan niya. Which is, hindi pa tapos tong dump na to. Kasi may next pa yan na dump. Okay?
kaya siya nagiging inducement, or the word itself, induce or ina-attract kayo na aakyat na si market, pero hindi siya a-attract. So, imagine pumosisyon ka dyan ng long, stop out ka na dahil dito. Diyan yung makikita yung level 3. Extreme, decisional. Okay? So, I hope na pagdudugtong nyo na. So, inducement. Basahin natin meaning. So, it needs to induce or attract traders. Yan. Ina-attract niya kayo na babalik siya sa order block to position in the opposite direction. Most likely, it's a trap for liquidation. So, kung nag-aantay ka sa order block, katulad ng sinabi dito sa, yan, yung sinagot nyo. Saan ba to? OB liquidity imbalance. Yan yung sign of reversal. Okay? Diyan lang sa tatlong yan. So, dito sa in-example ko, hindi pa siya umaabot sa order block, is nag-reverse na siya pababa. Saan siya umabot? Dito siya umabot sa liquidity void. Okay? Kumuha lang siya ng konti, tapos bumaba siya ulit. Nag-break of structure siya dito. So, ganun yung concept ng order block. Nagiging inducement kayo kasi iniisip nyo, sa order block agad siya babalik. Which is, kailangan nyo ng inducement. So, for better picture of this, okay, so ito yung level 4. Okay, just a glimpse. So, liquidity sweep muna tayo. So, after ko i-discuss yun, ganito yung itsura niya. Tandaan niya, pag ginamit niyo tong order block na to, isipin niyo yung level 1, level 2, and level 3. Tsaka niyo siya pasukan ng criteria. So, yan. Level 1, liquidity sweep sa taas. And liquidity sweep din sa baba. Yan. Pag sinabing liquidity sweep, nilalagpasan niya lang ng konti yung wick or yung candles. Ibig sabihin, kinuha niya yung liquidity. Kaya liquidity sweep. In short, yung liquidity, lahat ng liquidity dito, na-transfer na dito sa order block. Nandyan sa loob ng order block. Kaya pag may order block, di ba, malakas siyang confluence of selling pressure kasi, or buying pressure, kasi nga kumuha sila ng liquidity. Maraming pera. Para makamove ng ganito. Okay? Kasi pag hindi nakasweep yan ng liquidity, hindi sila makakamove ng massive. Next is imbalances or liquidity void. So, once nag-succeed na yung order block, maka-liquidity sweep, then next nyan is yung criteria niya ng liquidity void. Ito yung liquidity void. Okay? So, paano nangyayari yung liquidity void? Nangyayari yan sa dulo nitong candle na to. Yan. Yung low nitong candle na to, tsaka yung high nitong candle na to. So, sample natin. May maganda ka example dito. ADA. Yan. So, yan, perfect example ng order block. Naka-sweep. Naka-sweep, order block, and liquidity void. So, paano ko nakukuha yung liquidity void? Okay, nakukuha ko yan by getting the lowest nitong candle na to. Okay. Yan, yung lowest, tsaka yung highest naman nung pangatlong candle. Ito. Kasi nandyan yung space ng liquidity void. Pag sinabing liquidity void, ibig sabihin, walang available buyer na available. Walang available buyer na available. Walang available buyer na bibili, kaya nagkaroon siya ng imbalance. Okay? So, madali nyo na makikita ang liquidity void. Yan. Ito pa. And ito pa.
So, sagot muna tayo ng question. Pwede din ba maging OB yung sa ibaba ng OB po na nasa taas? Ano daw? Pwede din maging OB yung sa ibaba ng OB. Yung kaninang inano niyo po. Sa picture? Yung OB. Yung sa ano po. Dito? Yung nasa chart po. Wait lang. Dito sa ADA. Alin? And then, yung nasa ibaba lang Ito? ng OB. Yung kulay green candle na ano rin. Ito? Sa ibaba ng unang imbalance po. Sa Ito? right side. Ito, OB? Pwede rin ba yung ganyan? Hindi siya pasok sa criteria ng nakasweep siya ng liquidity. Yung ito, in short, isang mahaba lang to na candle sa higher time frame. Wala kang makikita ang color green. Yan. Imbalance lang siya. Ito na yung buong diba? So, dyan yung makikita yon. Thank you. Yan. So, good question. So, yan yung liquidity void. Okay? So, ito, kahit i-transfer mo to sa, let's say, transfer natin sa 1 week. Tingnan natin kung ano yung order block natin doon. Ayan. So, naging red na yung order block natin. Ito na yung order block. Kaya siya lumit na ganyan, it works through refinement. So, next. Ito na yung liquidity void. So, i-explain ko sa inyo yung liquidity void. Ang liquidity void is imbalances yan sa market. Tandaan nyo, liquidity void, imbalances, fair value gap, buy-side liquidity, sell-side liquidity, or inefficiency. Yan yon, imbalance. Si market, binabalikan yan para i-rebalance yung imbalance na order. So, let's say ito yan. Binalikan ng week. Itong mga week na to, umakyat. Ibig sabihin, wala nang imbalance dito. Or nakuha na yung liquidity void. Kasi itong dulo na to is pumantay na siya dito. Okay? So, in short, na-close na yung mga imbalance. Tapos na yung transaction. Then, extend natin to. Ayan. Makikita nyo na umabot dito si price. Umabot dyan yung pagkuha ng liquidity. So, itong market na to is, i-close niya na yung order dito sa ilalim. Nandyan na lang yung liquidity void na remaining. Okay? So, okay na. Wala, konti na lang. Meron pa dito, tsaka dito. So, ito, kinuha lahat ng imbalances. Binalance, in short. Lahat yan, binalance na. So, pagka-balance ng imbalances, it means balance na lahat ng order dito. Nakuha na lahat ng liquidity void. And saan siya nag-top? Sa order block. Tsaka siya nagkaroon ng massive movement down. Okay. So, balance na lahat ng order dito. Dito may konti pa. Okay, na imbalance. Ngayon, unti-unti na yan napupuno ni market hanggang mag-close na yan dito. Okay. So, balance na lahat. Okay, kung papansin nyo, wala na kayong makikita dyan order block. Wala nang imbalance. Ito, wala na. Wala na. Okay. Ito, konti. And so on. Yan ang fair na price. Ganyang movement yung fair na price. Pag naintindihan nyo yung concept ng fair na price, ibig sabihin, mas madadalian kayo i-trade to. Okay, yung fair na price, tsaka itong mga abnormal price candle. Yan, healthy yan. Healthy yung pagkakababa. So, yun yun. Doon nag-work yung imbalances. So, any question sa imbalances? Or liquidity void na iniiwan ng market? Sige, let's go slowly. Any question? Yung chat ng chat sa akin dyan na may marami kang tanong, i-PM mo na. Coach, yung ano pala, yung last candle ng imbalance,
paano babalik ako sa ano coach, sa chart. Dito? Yung maliit, yung palatandaan namin sa imbalance na liquidity, yung maliit na parang candle. Ito? Ayan, ayan coach. Ano yan, coach? Bearish na talaga yan. Anong bearish? Ay, ibig sabihin, ano na talaga yan? Liquidity na talaga yan. Ibig sabihin, pababa na yung price ng coin na yan. Okay. Kung pababa na siya, kung dire-diretso na siya downtrend. Downtrend na siya, coach. Depende kung saan time frame mo to makikita. Kasi pag nakakita ka ito sa 15 minutes, baka pullback lang siya sa higher time frame. Okay. Kaya possible yan na malagpasan. Pero pag lagi silang wait lang, mas maganda example dito eh. So for example, ito 1, 2, 3. Ayan, may order block dito. May order block din dito. Possible yung mga reversal nila is short term lang kasi galing sila sa lower time frame. Sabi natin 15 minutes yan. Then, ito yung 1 day. Yan. 1 day na malaki. Okay? So, sa 15 minutes, possible yan na reversal na siya ng 15 minutes pero pullback lang siya sa higher time frame. Okay? Maliit lang siya na ganyan. So, depende sa time frame na titignan mo. Yan. Downtrend siya sa 15 minutes pero pullback lang siya sa higher time frame. Clear? Hindi, paano yan, coach? Ano ba yun? Yung, paano kayo mag-entry dyan? Paano namin malalaman na last candle na siya sa red candle, coach, para for uptrend na? Usually, kunyari, itong magpo-pullback ka, dito ka papasok. Ang pasok mo dyan is within this area lang. Ito na yung isang trade. Most likely, ito na yung isang trade. Okay. Tapos, ito na yung isa pa kung gusto mo pa mag-trade. Ito na yung isa pa. Kasi pag nagkaroon ka ng unrealistic na target na let's say, pumposition ka ng common position ko rin to dati. Yan, hanggang dulo dito. Okay? Minsan, nangyayari naman, pero dahil pullback nga lang to sa higher time frame, dumadiretso si price pa ganun. Okay? Yung bumababa na, tapos naka-screenshot ka na. Tapos pag tumaas na si market, pira na, naging bato pa. Kasi nga, inaantay mo siya dito, which is hindi siya magaganyan. Kasi hindi galing sa higher time frame yung pullback. Lower time frame lang yung basis. Okay? So, hanggang dyan lang. Makaka 20 RR ka na dyan pag nag-refine ka pa. So, pero pag binaba ko yan, coach, unrealistic na siya sa lower time frame, no? Sa higher time frame, no? unrealistic saan? Sa pag binaba ko yung hanggang dulo yung yung TP ko. Unrealistic na siya kasi nga baka pullback lang siya sa higher time frame. Unless makuha mo sa higher time frame is yung pinaka-top din. Yung pinaka-top na order block. Yan yung malakas for reversal. So, tuloy. Any question? May nagets ba? Yung iba. Hello po, coach. Sige, yes. Question na po. Talaga po bang sa market, ang imbalance, binabalikan po talaga siya? May time po ba na hindi na binabalikan yung balance? Pag sobrang lakas ng pumping, hindi na siya binabalikan. Like, Okay. dito. Saan ba to? TRB. TRB yung malakas pumampi. Ay, ang kalat. Yan, marami pang imbalance dito sa ilalim nito. Ayan. Yan po, yan po. So, meron pa dito. Meron pa dito. Okay. So, sobrang discounted na yun pag binalikan yan ni market. So, hindi lahat binabalikan kasi ibig sabihin, hindi na ganun ka-valuable yung orders dito para balikan pa kasi sobrang taas na nung inangat. Kaya pag nakakarinig kayo na yung BTC is bababa ng 10K, 12K, 24K, 30K. Malabo na po yun.
Hindi, kasi may imbalance doon na most likely balikan niya. Kaya doon sila nagbe-base ng prices. Pero sabi niyo nga po, coach, daw po, pagka masyado lang mataas yung price na ano niya, malabo ng balikan dahil sobrang, ano po na, discounted na po siya. Tulad po niya sa TRB, sinabi niya. For example, ito yan, discounted siya. Dahil kasi bullish yung price, parang pag ganito. Okay po. Okay? Pero pag nag-downtrend yan, babalikan niya pa rin yun. Okay? Downtrend naman to ng massive downtrend. Ngayon kasi puro pumping lahat. So kaya ang daming imbalance. Pero sa short term, makikita mo yung ganong structure yan. Ayan. So may imbalance, tapos ganyan. Tapos binabalikan yan isa-isa. Any time frame naman po siya, coach. So dito mas makikita mong binabalikan. Sa one day hindi pa kasi hindi pa siya nagkakaroon talaga ng massive reversal. In short, continue pa siya. Okay? Coach, dagdag ko lang diyan, coach, sa may chart kanina na pinakita mo. Ha? Pag continuous, ano siya, na pump, titignan din namin yung sa volume indicator. Pwedeng sa volume indicator kasi sobrang massive na mga green candles niya. Okay? And dito naman sa price action is break siya ng previous high. Pero pwede namin makita sa volume indicator na talagang magpapump siya ng todo. Kailangan mahaba yung volume, mahaba yung candle. Kasi pag hindi mahaba yung candle na green, tapos biglang tapos maliit lang yung green candle. Kaya dito may mahabang green tapos maliit lang yung candle. Yun, reversal na yun. Tapos may napansin din ako sa Binance, coach, yung parang mayroong mga guwit-guwit. Ano yun, coach, yung mga MA? Ayun yung mga indicator ano yun, nun? moving average. Okay. So yun, guide yon para malaman mo kung saan direction ni market. So hindi siya 100% sure, pero gina-guide ka niya yung sa direction. RSI, moving average, and so on. So, question dito, Coach, in any case po na need namin balikan yung past lesson, saan po namin makikita, Coach, yung overall lesson po? As OFW, Coach, medyo need balik-balikan. Sa YouTube ko i-upload to. Yung last session, tsaka itong second session na to. Okay? So, balik-balikan nyo lang para mag-gets nyo. Kasi dito pa lang sa feeling ko kung newbie ka, medyo mahirapan ka pa dito sa final candle, pag-identify ng impulsive move. Pero yan yon. Yan yung criteria nun. Mas karamihan kasi is, ito na yung alam nila eh. Kaya di ba pag nakausap mo sila is may term sila na sweep, tapos imbalance. Yan yon. Pero dito siya nanggaling. Okay? So, tuloy, inducement or pang-attract. Ito yung inducement. Ito mga trader na to, yung kanina example ko, pag nakakita kayo ng malaking mahabang candle, yan yung buy the dip. Pag sinabi, sa meme coin, flash coin tawag dyan eh. Yung parang lunacy. Yung nag-dump yung lunacy, instead na matakot yung mga tao mag-sell, bumili sila ng bumili kasi sobrang baba ng price. Yan yung ginagawa ng inducement. Pagka sobrang baba ng price, bumibili yung mga retailer, nagbabay sila doon. Inducement tawag doon. Kasi iniisip natin is babalik siya sa order block. Babalik naman siya. Pero hindi pa sa ganitong time. Okay? Pero may times na pagkababa niyan is balik agad sa order block. So yan, inducement, tapos in-attract lang kayo. Goods yan for liquidation. Ayan. Kasi babalik yan si market dito, magbe-break of structure, tapos tataas ulit. So pag nakita niyo yung ganitong setup, magiging advanced yung TA niya. Di ba ito yung TA natin last time? Ganyan itsura. Yan. So magiging advanced yung TA nyo pag naintindihan niyo yung work ng structure. So let's say for example,
Yan, downtrend lang. Yung sa advanced na structure is may liquidity rin nakasama. So, in-name natin. So, ito yung order block. Ito yung inducement. So, ito yung break of structure na sa level 1. Pero yung tunay na break of structure is dito nangyari. Okay? Kasi dito, pag ang basic mo is level 1, break of structure na sa yan pag bumaba. So, ito, bumaba, pero hindi to break of structure. Ito ang break of structure. So, advance na to. So, at least alam nyo kung saan pupasok yung inducement. Ayan. Okay? Basta tandaan nyo sa inducement is ina-attract niya yung trader para bumalik. Pero hindi naman pala niya gagawin. Kasi itong market na to, yan, para makatungtong yan sa order block, kailangan niya tong inducement na to. Yan. Kasi nga, isi-sweep niya yan eh. Yung katulad nangyari dito, kailangan niya ng sweep. Yung X. Yan, kailangan niya ng sweep. So, yan din yung gagawin niya. Kailangan niya i-sweep yan para makatungtong siya dito sa order block. Tsaka siya ngayon magkakaroon ng liquidity void. Tapos, and so on, inducement. Ayan yung order block dito. Lagi ba nangyayari ito sa market? Hindi. Okay? So, kailangan mo lang siya i-spot. Kasi minsan, order block. Minsan, imbalance lang, walang order block. Or inducement lang, pang-induce lang about sa liquidity. Minsan ba, coach, hanggang decisional OB na lang ang retracement? So, may case na hanggang decisional lang siya pag sobrang lakas ng orders. Pero pag kaya-kaya pa iakyat sa extreme, aakyat sila sa extreme. So, dun sila pupunta. So, may ganun akong post sa TikTok na nag-enter sa premium tsaka sa discount. Discount kasi yung decisional, premium yung extreme. Okay? So, kung 2% lang matatalo sa isa decisional, plus 2% lang sa extreme, pero malaki naman yung kikitain mo, pwede ka mag-position doon ng 2 times. Pag natalo yon, ibig sabihin, mali na talaga yung bias mo na downtrend. So far, any question? Nagets nyo ba? Okay. Yun na yung market example and yung criteria. Before it ends, pag nag-end tong session, mag-send ako ng another link para dun sa hindi recorded. Okay. Kaya hindi recorded yon kasi mahirap ituro yon sa na pinapanood nyo lang. Hindi nyo siya magigets. So, any question here? You have 10 minutes para mag-Q&A. May nagets ba? Meron po, coach. Kahit bago lang po sa pandinig namin yan. So, himay-himay niyo lang ah. So, any question sa iba? Or forever hold your peace? Coach, paano malalaman yung first pullback na isang coin? Sa structure. Sa kada pump ng market or movement niya, uptrend or downtrend, lagi siyang may pullback, hindi siya diretsong pataas. So, magpo-pullback siya dahil lang din galing sa mga previous. So, example, ito. Yan. Pupullback siya pataas dahil galing lang din sa dito. Yan. Tinamaan niya rin yung mga ano dito. Confluence. Kaya siya nagpo-pullback. So, yan. Pag tinamaan niya yan, dyan din siya babalik. Para mas clear. Yan. Yan yung tinatamaan niya ito.
tinamaan niya, sweep, so pullback pataas. Ito, tinamaan niya, sweep, so pullback pataas. Tinamaan niya yung pinaka POI, so pwedeng reversal ulit. Iba yung pullback sa reversal ah. Kay reversal is uptrend na yan, from downtrend to uptrend. Pag pullback is short term lang yun. Pullback, retracement, correction, isa lang yun. So, coach, tanong ko lang, Pib, hindi po kayo nagpipib, tama po? Nagfi-fib Yan po ang ako. gamit niyo. Nagfi-fib ako Okay. kasi yun yung golden ratio. Okay. Pero Kasi minsan hindi sa- ko na ginagamit. kasi kumbaga para sa, ano niya po, parang wala na siyang pib na, parang same ng diskarte po ng pib. Yan. Diskarte ng fib, yes. Pang fib nga yan. Yan, Opo. golden ratio. Sa golden ratio yan bumabagsak. Yun nga po. Kaya, Para sa mga fib user. Pero iba kasi hindi sila fib user. Structure sila. So, yun nga po. Tama iba't po, ibang coach. trader. Kaya nga po medyo naguluhan din po ko dyan sa ano, kasi para ba't wala akong mga indicator na ginagamit. Doon po ako Yan. na-amaze. Yung po pala, may mga tawag lang kayo sa mga ganyan, mga coach, sa mga ganyan. Pero kung Elliott wave ka, tsaka harmonics, kailangan mo ng indicator. Okay po. Pero Ayan. same ano lang po sila, procedure lang po no, tama po, coach. Magkaiba ng Parang mas concept kasi pinalalim na po siya. strategy siya Concept eh. na po. Mm. Strategy, kumbaga. Yes. Okay. So, watch kayo sa YouTube channel ni Coach Cham. So, yon yung valid pullback. Doon yung matututunan to. Yan. Matututunan niya sa valid pullback. So, Crypto Cham Trader yon yung YouTube. How to determine yung valid pullback po, Coach, para makapag-enter ng position. Yon sa YouTube. Part 1 and part 2 yon. Magigets nyo yun. Okay? Yan yung YouTube. Coach, iba din ba yung sinasabi na trend follower? Yes, iba yon. Siguro, sobrang dami strategy, mga 100 plus. May order block trader, may breaker trader. Hindi sila nagte-trade pag walang ganito. Merong volume trader lang, merong Fibonacci trader lang. Ito is, yung titulo ko is a picture para makabasa kayo ng market. Tsaka yung mga meaning niya. So, baka alam nyo pullback lang, pero correction, iba. So, pare-pareho lang yan. Pullback, correction, retracement, rest. Okay? So, panoorin nyo yung valid pullback para pag dumating tayo sa market structure, magigets nyo yung sinasabi ko dito na yan. Basic, advanced, tapos meron pang isa. Then, ito yun. So, at least alam nyo yung order block kasi tsaka yung liquidity void and sweep. Okay? Ako, structure trader, hindi eh. Hindi lang, minsan hindi ako nag-i-structure kasi wala siyang structure. Ano siya, more on price action, siguro. So, are we good? May natutunan? May natutunan yung iba? May na-pick up ba sa lessons for today? Yes, madami ha. Pag humarap kayo sa market, lahat yan makakalimutan nyo. Which is common. Common lang yun. Yung ngayon, parang alam na alam mo na yung gagawin. Pero pagdating mo sa market, nakakita ka na ng chart na magulo. Hindi mo na alam. So, yun. Focus lang kayo. Kaya nga, technical analysis. I-analyze mo muna. I-check mo kung ano yung liquidity void, inducement, yan. So, yun. I-end ko na tong session, then magsasend ako ng another. Para dun sa pwede nyong gawin habang nag-aaral kayo dito for futures. So, assignment nyo yung pullback ha, yung valid pullback sa YouTube. Tagal naman ito mag-end. So,
bye-bye. End ko na to. I will send